Matapos umalis ni Daesung patungo sa kanyang pantheon, naiwan ang kanyang mga kasamahan na nagtataka kung talaga bang tapos na ang laban. Namamangha namang sinabi ni Seoyeon na talagang napakalakas ng kanyang master, dahil nagawa niyang matalo ang matabang halimaw na yon ng mag-isa. Pagkatapos nito, tinanong siya ni Harin kung saan nagpunta si Daesung. Nang marinig ito, ay naalala ni Seoyeon na nakalimutan niyang banggitin sa kanila ang bilin ni Daesung na manatili muna sila sa lugar na ito, dahil mayroon siyang gagawin sa kanyang pantheon. Matapos maalala ang mga sinabing ito, masaya niyang sinabi sa kanyang mga kasamahan na sinabi ng kanyang master na magsaya muna sila, habang hindi pa siya nakakabalik. Nagtaka naman si Harin at tinanong kung paano sila makapagsasaya sa lugar na ito. Nagkomento naman si Choyong at sinabi na hindi angkop ang lugar na ito para sa kahit anong kasiyahan. Nang marinig ang pag-uusap nila, nagboluntaryo ang lider ng mga hunter ng bansang ito at sinabi na hayaan nila siyang paglingkuran sila, bilang kapalit ng pagtulong nila. Binanggit pa niya na gusto niyang ibigay ang pinakamahusay na pasilidad at serbisyo na mayroon sila. Nang marinig ang alok na ito, tinanong ni Dong Cheol kung mayroon ba silang hot spring na pwedeng ipagamit sa kanila. Napatingin naman sa kanya ang kanyang mga kasamahan, matapos niyang sabihin ito, at tila ba iniisip na sinasamantala niya ang pagkakataon. Samantala, sa loob ng pantheon ni Daesung, makikitang sinusuri niya ang mga item na pwede niyang mabili gamit ang kanyang achievement points. Makalipas ang ilang sandali, inutusan niya ang kanyang pantheon na ibenta ang lahat ng kanyang mga hindi nagamit na item at mga ether cores na nasa kanyang storage. Kinumpirma ito ng Pantheon at tinawag pa nga siyang Absolute One. Pagkatapos niyang magawa ang mga utos, sinabi ni Daesung na ilagay ang lahat ng kanyang mga achievement points sa kanyang implementation rate. Kasunod nito, ipinakita ng isang notification na kasalukuyang ina-allocate ang mahigit 1 bilyong achievement points sa kanyang implementation rate. Pagkatapos nito, makikitang unti-unting tumataas ang kanyang implementation rate mula 79.6% hanggang umabot na ng 79.7%. Nang makita na huminto na ito, nang hinayang si Daesung dahil kinulang pa rin siya ng 0.1%, ngunit naisip din niya na maaaring niyang mapuno ito kapag nakaharap pa niya ang isa sa mga bishop ng Honsei. Kapag nangyari yon, magiging ganap na siyang isang demon god. Pagkatapos ng pag-iisip niyang ito, inutusan niya ang kanyang pantheon na tawagan si Chanho. Agad din namang isinagawa ng pantheon ang utos, at makalipas ang ilang sandali, kausap na niya si Chanho sa isang video call. Binati ni Chanho si Daesung dahil sa kanilang mahusay na trabaho. Si Daesung naman ay tinanong kung saan ang sunod nilang misyon. Sinabi ni Chanho na ang World Hunter Association ay nagpapadala na ngayon ng mga hunters sa iba't ibang parte ng mundo kaya maaari na silang bumalik sa kanilang headquarters. Hindi natuwa si Daesung sa balitang ito kaya tinanong niya kung saan sila nagtatago noong kasagsagan ng Gate Invasion at kung kailan patapos na ay saka sila lalabas. Binanggit ni Chanho na sinabi ng World Hunter Association na noong mga panahong iyon, karamihan sa kanilang mga hunter ay binabantayan ang karamihan sa mga national facilities, kaya wala silang maipadalang mga tao para tumulong sa iba't ibang bansa. Idinagdag pa ni Chanho na ang paliwanag na ito ay masyadong kaduda-duda. Naiinis na sinabi ni Daesung na nababaliw na ba ang mga namumuno sa World Hunter Association dahil mas pinaprioritize pa nila ang mga pasilidad kaysa sa kaligtasan ng mga tao. Sumang-ayon naman dito si Chanho at sinabi na tama siya. Pagkatapos nito, tinanong ni Daesung kung nasaan na ang kanyang mga kasamahan. Sinabi ni Chanho na kasalukuyang nagre-relax ang mga ito sa isang hot spring sa Japan. Samantala, sa isang hot spring kung saan naroroon ang grupo ng hunters, makikita si Dong Cheol na masayang iniinom ang kanyang alak at binanggit pa nga na matagal na rin simula nang makapagpahinga siya mula sa trabaho. Habang masayang nagre-relax ang tatlong lalaki, tinanong ni Changsik si Hanyul kung talaga bang hindi niya hinuhubad ang kanyang maskara kahit na naliligo siya. Nang marinig ito, nagulat si Hanyul at sinabi na nakalimutan niya iyon dahil para sa kanya, para na rin itong sariling balat.
Kasunod nito, sinimulan niyang hubarin ang kanyang maskara, at matapos niyang gawin yon, namangha ang dalawa, at nasabi pa nga na masyadong gwapo si Hanyul. Nang makita ni Hanyul ang namamangha nilang ekspresyon, awkward niyang ipinaliwanag na nagpa-plastic surgery siya dahil inatake siya noon ng mga halimaw ngunit hindi niya nagugustuhan ang kanyang mukha kaya palagi siyang nagsusuot ng maskara. Samantala, sa panig ng mga babae, biglang lumitaw mula sa ilalim si Seoyeon. Matapos niyang gawin ito, nanatiling nakalubog ang kanyang katawan at sinabi na medyo matagal na rin mula noong huli siyang nakapag-relax ng ganito. Habang ginagawa niya ito, tinanong siya ni Choyong kung ano ang ginagawa ni Daesung sa loob ng kanyang pantheon. Na-curious naman si Harin matapos marinig ang tungkol sa pantheon, kaya tinanong niya kung ano ang pantheon na kanilang tinutukoy. Agad na tumayo si Seoyeon matapos marinig ang tanong na ito, at proud na ipinaliwanag na iyon ay parang isang sikretong baysi ng Daesung clan. Tila naguguluhan pa rin si Harin sa kanyang sinasabing secret base, kaya ipinaliwanag ni Choyong na isa iyong klase ng subspace training center na pinapatakbo ng kapangyarihan ni Daesung. Tila mas naunawaan na ni Harin ang tungkol sa bagay na ito kaya tinanong niya kung ang training center ba na ito ang dahilan kung bakit mabilis silang lumakas kahit na sa maikling panahon lamang ng kanilang pagsasanay. Nagsimulang tumawa si Seoyeon matapos marinig ang tanong na ito at sinabi pa niya na wala na siyang laban sa kanya ngayon dahil sa panahon ng kanyang pagsasanay ay naawaken na niya ang kanyang finishing move. Hindi naman naniniwala si Harin sa mga sinasabi ni Seoyeon, at sinabi pa nga na baka sa halip na finishing move ay isa na naman itong kakaibang sumpa. Nag-aalala namang pinaalala ni Choyong na magiging mapanganib kung gagamit sila ng mga kakayahan nila sa lugar na ito. Pinakalma naman sila ni Seoyeon at sinabi na hindi nila kailangang mag-alala dahil hindi mapanganib ang kakayahan niyang ito. Kasunod nito, inilabas niya ang kanyang manika, at ginamit dito ang kanyang kakayahan na Dull Exchange. Matapos niyang gawin ito, nagsimulang magliwanag ang manika, habang ang dalawa naman ay matamang pinagmamasdan kung ano ang susunod na mangyayari. Samantala, sa sandaling ito, dumating na rin si Daesung sa loob ng hot spring at kasalukuyan siyang itinuturo ng attendant kung saan ang paliguan ng mga lalaki. Matapos sundan ang direksyon na itinuro sa kanya, napansin niya na ito ay isang sulfur hot spring. Kasunod nito, pumasok na siya sa paliguan ng mga lalaki, at matapos gawin yon, hinubad na rin niya ang kanyang suot. Ngunit matapos gawin ito, may naramdaman siya sa loob ng paliguan at bigla siyang naglaho sa kanyang kinatatayuan, napalitan ng manika na ginagamit ni Seoyeon. Kasunod nito, makikita ang galit at nagugulat na mukha ng tatlong babae, habang si Seoyeon naman ay tinatanong kung nasa loob pa rin ba sila ng hot spring. Ganoon ang reaksyon ng tatlo dahil sa mga oras na yon, sa halip na ang manika, si Daesung na ang nasa harap nila, na ngayon ay hubot-hubad pa. Sa kabilang banda, si Daesung, na pinagpapawisan na ng husto, ay hindi malaman kung ano ang kanyang mararamdaman, kung magagalit ba siya o tatakbo na lang dahil sa kahihiyan na nangyari sa kanya. Pagkatapos ng mga pangyayari may kinalaman sa gate fracture na naganap sa buong mundo, isang buwan na ang lumipas. Sa balita, binanggit na marami sa mga tao sa buong mundo ang nawala ng pamilya, trabaho, at mga ari-arian dahil sa Great Fracture at kasalukuyang nagluluksa. Ngunit sa kabutihang palad, bago pa man lumala ng husto ang mga pangyayaring iyon, dahil sa mga aktibidad na isinagawa ng K-Hunters, mabilis na napakalma ang sitwasyon. Binanggit ng tagapagbalita na para sa interview nila ngayon, makakapanayam nila si Jin Ki-hong mula sa Hunter Association para magbigay ng detalyadong paliwanag sa mga nangyari. Matapos makapagpakilala, agad na sinabi ng tagapagbalita kung pwedeng i-update sila sa kasalukuyang status ng gate fracture incident. Sinabi ni Jin Ki-hong na ang S-Class Gate Fracture Incident na naganap sa buong mundo kasabay ng World Hunter Federation meeting ay kasalukuyang pumasok na sa recovery phase. Idinagdag pa niya na sa kabutihang palad, hindi ito nangyari sa kanilang bansa kaya malaya nilang naipadala ang kanilang Hunters team na pinangungunahan ni Daesung sa iba't ibang parte ng mundo para tumulong.
Binanggit pa niya na dahil sa ginawa nila, mabilis na nakarecover ang mga bansang tinulungan nila. Pagkatapos niyang sabihin ito, binanggit naman ng tagapagbalita ang tungkol sa mga reklamo ng ibang mga association sa buong mundo tungkol sa pagtanggap nila ng malubhang pinsala dahil sa huling pag-aksyon ng World Hunter Association. Matapos sabihin ito, tinanong niya si Jin Ki-hong kung ano ang opinyon niya tungkol sa bagay na ito. Bagamat nagulat noong una sa tanong na ibinato sa kanya, hindi naman siya nagpadala sa tagapagbalita, at sa halip ay sinabi na kung sa palagay ba niya ay nasa isang quiz show sila para tanungin siya ng ganoong mga bagay. Hindi nakapagsalita ang tagapagbalita sa mga sinabi niyang ito. Samantala, sa Amerika, kasalukuyang nagaganap ang isang rally bilang protesta laban kay Aslan at sa kapatid nitong si Darren. Hinihiling pa nga ng mga tao na mag-resign na siya bilang presidente ng World Hunter Association dahil sa kanyang pagiging irresponsible. Habang nagaganap ang protesta laban sa magkapatid na Anderson, binanggit ng tagapagbalita na kasalukuyang nasa World Hunter Association siya upang i-report ang tungkol sa nangyayaring protesta at sa kapabayaan ng mga Anderson. Binanggit pa niya na ang World Hunter Association ay naharap ngayon sa isang matinding krisis dahil sa nangyaring fracture incident. Idinagdag pa niya na ang mga demanda at protesta ay hindi nagpapakita ng anumang senyales na hihinto. Kasunod nito, in-interview niya ang isang nagpoprotesta at tinanong kung bakit siya naroon. Binanggit ng lalaking ito na namatay ang kanyang buong pamilya dahil sa gate fracture na nangyari. Pagkatapos niyang sabihin ito, hindi na niya napigilan pa ang kanyang emosyon, at habang galit na umiiyak, sinabi niya na ano pa ang punto ng pagkakaroon ng World Hunter Association kung sa huli ay hahayaan lang din naman silang mamatay sa kamay ng mga halimaw. Pagkatapos niyang sabihin ito, nagpatuloy pa ang pagsigaw ng mga tao na humihingi ng katarungan sa kapabayaan ng World Hunter Association, at higit sa lahat, ang pagkundina nila laban sa tinaguri ang pinakamalakas na hunter sa buong mundo na si Aslan. Samantala, sa loob ng gusali ng World Hunter Association, kasalukuyang pinagmamasdan ng presidente nito ang mga nagaganap na protesta laban sa kanya at sa kanyang kapatid. Pagkatapos, sinabi niya na gaya ng sinabi niya ay nagtago sila sa gate na kanyang ibinigay, ngunit ang natamo lamang nila sa pagsunod sa kanya ay ang labis na kahihiyan. Ang kausap pala niya ay walang iba kundi ang isa sa mga bishop ng Honse. Sinabi naman ng bishop na tinutupad lamang nila ang kanilang mga pinangako. Pagkasabi niya nito, naglapag siya ng ilang piraso ng karni na nag-uumapaw sa enerhiya sa lamesa. Nang makita naman ito, napatanong ang presidente kung anong klaseng karne ito. Sinabi naman ng bishop na ito ay karne ng taitan, at kapag kinain niya ito ay magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Hindi makapaniwala ang presidente matapos marinig na ang karneng ito ay nagmula mismo sa taitan na kanilang sinasamba. Kasunod nito, binanggit ng bishop na malapit ng tuluyang mag-transform ang mundong ito patungo sa isang bagong mundo kaya makakatulong ang mga karneng ito para makasabay sila sa mga pagbabagong mangyayari. Sinabi pa niya na ang bawat piraso ng karne ay pwedeng ibigay sa isang tao. Habang nagsisimulang maglaho ang bishop, binanggit niya na kung gusto pa nila ng mga karne na katulad nito, kailangan nilang mapigilan si Daesung sa kanyang ginagawa laban sa kanila. Pagkatapos niyang sabihin ito, tuluyan na siyang naglaho, at naiwang nakatitig pa rin sa karne ang presidente. Sa sandaling ito, napatanong siya kung ano ba ang tunay na pagkakakilanlan ni Daesung dahil nagagawa niyang mapigilan ang kanilang mga plano ng paulit-ulit. Pagkatapos nito, nagpasya siya na kailangan niyang makita si Daesung sa lalong madaling panahon. Dito na po nagtatapos ang latest chapter, kaya till next week ulit mga Lods, pag-update ulit ng manhwa. Maraming salamat din sa lahat ng mga nanood. At kung hindi ka pa nakasubscribe ay pasuyo na lang Lods, malaking tulong na yan para sa channel, at kung hindi naman kalabisan ay pa-like, comment, at share na din po, para mas marami pa ang makapanood. Maraming salamat, at see you on our next video. God bless you all.